nakikinig. Programang inaalam ang masasabi mo. Programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Uy, congratulations sa Philippine National Police, General Marvil. Secretary Benhar Abalos, abay nasolve kaagad yung road rage sumabigan dyan sa may EDSA Ayala Tunnel no isang araw. Nahuli kaagad itong si Gerard Yu, yung pong may-ari ng Mercedes-Benz. Wow. Yung original na may-ari na si Susumu Hosoy, abay ibinenta na pala niyan. Mukhang itong suspect ang nakabili, ha? At positibo po mahabigan, nag-positive sa gunpowder at mukhang yung kanyang baril na caliber 40 nagtutugma dun sa nakuhang bala dun sa biktima na si Ginoong Mateo. Kawawa naman yung driver, ha? Abay, konting lamig ng ulo, ha? Abay, yung marami natin nakikinig ng balita. Abay, kagabi, may nasundan ako dito sa may harapan ng Heritage Judge Felix Reyes sa may EDSA. Abay, buhaba din na mukhang nagkainitan din, nagkagit-gitan. Abay, isang Kia at saka isang sedan. Abay, bumaba yung driver. Abay, mainit din ang ulo. Naku, Diyos ko. Bigla ito umalis. Baka mamaya magkabarilan ulit eh. Ayan, di na sila natuto kay Rolito Go. Ayan, naalala nyo si Rolito Go, mahabigan eh. Ang tagal na kulong yung barilin yung isang estudyante ng De La Salle dahil din po sa issue ng traffic sa may San Juan. Deo Macalma, inyong lingkod. May dede si Deo. Deo Macalma, pagutusan nyo. Election fever na mga kuya, mga ating. Abay, eto na't in-announce na kahapon ni Secretary Noble Dong Mendoza, ha? Ang Secretary General ng NPC, Nationalist People's Coalition. Abay, meron silang kandidato sa pagka-senador. Abay, former Senate President Tito Soto. Abay, Senator Lito Lapid. At si Mayora Nancy tuloy, Abby Binay ng Makati. Aba? Yung mga taga-liberal, yung mga taga-rekta, ha? Yan. Senator Kiko Pangilinan at former Senator Bam Aquino at Shell Jokno, ha? Kailan naman kayo mag-a-announce? Sige, ha? At eto, bago, Justice Sam Martires, ha? Good morning, Justice Sam Martires. Alam mo ba, Justice Sam, na ito pa lang si Mayor Alice Go? Abay, sayang, nasira ang kanyang political career. Abay, nagbabalak din pala itong tumakbong gobernador ng Tarlac. Anyway, ewan ko lang kung matutuloy pa kung anong mangyayari sa kanyang investigasyon dito po sa Pogo Operations dyan sa may Bamban na Tarlac. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. At ngayong umaga po, mahibigan, ayan, bago natin na pag-usapan yan, abay, kapiling natin ngayong mahibigan ang bagong upo, ha? Bagong appoint na chairman ng Philippine Charity Sweepstakes Office.
si retired Judge Felix Reyes. Chairman Felix Reyes, sir, ayan, good morning and congratulations. Magandang umaga, kapatid na Deo, at syempre sa iyong napakaraming taga-subaybay ng iyong sikat na programang ito. At binabati ka ng mga kapans, ha? Oo nga po, at bukas po ay magkikita-kita po tayo. Aba, mukhang may celebration, ha? Ngayon kayo na po ang bagong chairman ng PCSO, Chairman Felix Reyes, sir. May mga changes po ba na gagawin kayo sa pamunuan ng PCSO? Tayo po bilang bago nga pong chairman ng PCSO, sa pagtulong din po ng ating pong kasamahan na GM na si Mel Robles, ay hangad po namin na lalo pa namin mapataas ang revenue ng PCSO, sapagkat ang kalugan po ng pagtaas po ng revenue ng PCSO ay ang marami naman hong mabibigyan ng mga tulong, sapagkat 30% po ng bawat po kita ng aming pong ahensya ayun po ay napapapunta sa charity. Kaya amin pong pilit na dinadagdagan ang kapaparaanan ng pagtaya sa ating pong mga loto, na yun nga po, meron po kaming bagong ini-introduce na betting platform, yung pong iLotto, at nag-iisip pa po kami ng ibang kaparaanan, sapagkat yun naman po ay dulot ng modernong teknolohiya na talagang marami ho ay magagawan ho natin online, sapagkat ano nga hong pandemic, kaya ho wala hong nagawa ho ang PCSO. Pero dahil nga ho yung karanasan natin ng pandemic, namulat na ho ang PCSO na dapat dagdagan ng kaparaanan ng pagtaya, at yan nga po ang online. At yun po ang amin pong direksyon na tinutukoy sa mga darating na panahon. Ayan, ito ang mga bagong laro, Chairman Felix Reyes, sir. Mas malaki na ba ang chance namin manalo? Kasi ako, more than 20 years na itong tumatay, hindi pa ako tumatama. Wag po kayong titigil. Nandiyan po lagi ang chance ng tumama sa inyo pong pagtaya. Pero lagi ho namin sinasabi na higit niyong tatandaan na sa bawat taya ninyo ay may kawang gawa kayong ginagawa. Ayan, kung hindi ka man tumama, nakatulong ka naman sa bayan. Ayan. Anyway, ano ba yung mga charity activities o charity works na ginagawa ng PCSO? Ayan, open pa po ba ang PCSO paghingi ng tulong sa mga nagkakasakit, Chairman Felix Reyes? Humingi ng gamot, mga ganyan, na ospital? Opo, sa amin pong isailalim po ng aming medical assistance program, ang lahat po na mga na-hospital, at yun din hong nagpapa-chemotherapy o dialysis, at yun hong nangangailangan din ho ng mga maintenance na gamot, ay kami ho ay talagang tumutulong ho sa lahat ho ng mga nangangailangan. Kaagad ho nilang ipaalam kung sila ho naman ay nasa mga probinsya, sa pamamagitan po ng aming mga branch manager sa aming po mga branch office, at yan ho ay amin hong kaagad na tutugunan. At yun naman hong Malasakit Center ang nagbibigay din ho naman ng pondo riyan, at ang staff ho tumutulong diyan ay galing din ho sa PCSO. Gagaya din ho na sa PhilHealth, yun ho sa Universal Healthcare, ang malaking pondo ho riyan ay nanggagaling din ho sa PCSO. Ito ho ang mga charity na talaga hong na pinupuntahan ng mga atin hong kinikita sa PCSO sa pamamagitan ho na inyong pagnakilik sa mga programa po namin. Pero ang kailangan po rito, Chairman Felix, sir, ay yung mga indigent talaga, yung mga may hirap, at kung yung may kaya naman, huwag na humingi ng tulong sa PCSO. Atin naman hong talagang tinitingnang mabuti na ang atin hong binibigyan ng tulong ay yung talaga lubos na nangangailangan. At pipilitin ho natin na parang decentralized, na yun hong talagang nandun ho sa mga malalayong lugar na higit na nangangailangan, ay atin hong maabutan ng tulong. Ang atin naman hong bagong itong modern technology sa komunikasyon o sa pagpapadala ng mga pera ay napakabilis na ho. So at pipilitin ho din natin na masimplify ho yung po yung mga requirements. Abay, butit nabangin yan na Chairman Felix Reyes, sir, kasi yung iba taga-probinsya ba, sabi, paano ba makahingi ng tulong, paano ba pupunta sa Manila? So ngayon po ay sa mga DSWD, offices sa probinsya ay pwede rin puntahan. Opo, sa amin pong isailalim po ng aming medical assistance program, ang lahat po na mga nagpapa-chemotherapy o dialysis, at yun hong nangangailangan din ho ng mga maintenance na gamot, ay kami ho ay talagang tumutulong ho sa lahat ho ng mga nangangailangan.
Kung ang tulong po nila ay gusto nila ay manggagaling po sa PCSO, sila po ay pwedeng lumapit po sa amin pong mga branch office at sila naman ho ay tutulungan. Pero sa ganun pa man ho ay siguro ho aking kakusapin ng aming board na kami po ay marahil ay magpanukala ng resolusyon na kahit nasa probinsya ay pwedeng dumirekta ng paghingi ng tulong at napakabilis nga naman ho ng pagpaparating ngayon ng ating komunikasyon. At siguro ho ay makikipag-ugnayan din ho kami sa ating DOH para naman ho yun hong napakaraming pribadong hospital ay kilalanin ho yung amin hong tinatawag na guarantee letter. At, ayun, guarantee letter. Akala ko pa naman na Chairman Reyes, sir, dahil high-tech na tayo, kumihingi ng tulong, padadala mo na rin sila sa GCash. Iisipin ho natin yan. Ayan. Isa pa, Chairman Felix Reyes, sir, ang PCSO, ayan. Abay, marami nagtatanong, ang PCSO ba namimigay pa ng mga ambulansya sa mga bayan-bayan? Opo, at marahil ay narinig na rin po ang pangako ng aming pong GM na pipilitin po namin na bago po matapos ang termino po ng ating mahal na Pangulo ay ang lahat po ng syudad at lahat ng mga bayan ay mabibigyan ho natin ng mga artistigit-tigisa. At sabi pa rin ho ng aming butihing GM ay inyong pagbutihin lamang ang pagmimintina ng ambulansyang aming bibigyan sa inyo at baka ho kayo'y madadagdagan pa. At isa pa rin ho ay kami ho ay bibili na rin ho na sapagkat napakarami na rin hong nagre-request yun hong sea ambulance. Sea ambulance? Ano yun? Sa dagat? Marami ho tayong island municipality, island city na mas higit po nilang kailangan ang sea ambulance para sa paghatid po ng ating mga kababayang may sakit, itatawid po ng isla, dadalhin po sa malapit na ospital. Kung sea ambulance yan, ano yan? Speedboat? Anong klaseng, ano yan? Parang yate? Ano bang klase? Hindi ko lamang po alam ang tunay na detalye. Pero ongoing na po. Ongoing na ang aming pong pag-procure ng sinasabing sea ambulance. Aba, bago yan, Chairman Felix, sir. Sea ambulance para sa mga islands natin, mga coastal, yung mga island provinces, mga ganyan. Nahirap ang biyahe. Kasi kung magroro pa yan, matagal. Opo, tama po yun. Ayan na. So anyway, Chairman Felix Reyes, sir, ayan na. Nagiging issue ngayon ang Pogo, gambling sa Pogo. Wala bang, di ba kayo nag-uusap ng PAGCOR na para maalis na itong mga Pogo-Pogo na lang, mag-concentrate na lang dito sa lahat rin ng PCSO? Wala pa po kaming pakikipag-ugnayan tungkol po dyan, pero siyempre sila po naman ang regulatory board pagdating po sa Pogo. Pero kami naman sa PCSO ay actually mag-iisip pa ho kami ng mga bagong variant ng Lotto. Actually, sa darating hong panahon ay ilolonso namin marahil yung amin hong Lotto Bilyonaryo na kung saan ho ay sa billion na ang mapapalanunan, hindi na billion na po. Initial pot po ay 1 billion. At kung hindi po ito tatamaan, ito po ay madadagdagan sa halaga pong 100 piso na tayanin nyo. Abay, pagka-billion na ang jackpot price, Chairman Felix Reyes, dadami ang tataya sa loto niyan. At yun naman po ang aming hangad sapagkat pagka lumaki nga po ang aming benta ay malaki yung porsyento o 30% nito ang talagang didiretso po sa charity at napakarami po ng ating po matutulungan. Yung nga palang proceeds kinikita ng PCSO, ilang percent ang napupunta sa charity at ilang percent ang napupunta sa National Treasury, sa gobyerno? Yung pong kinikita po ng PCSO, ang 30% po nito ay kaagad pong pupunta sa charity. Ang 15% po yung pong operational expenses at yung pong 55% ang pupunta po sa prize fund na ito po ang ipinamimigay na sa mga mga mananalo na premyo. Sa government, magkanong share? National Treasury?
Meron sa pagtatapos po ng taon ay di kinukwenta naman po yung aming pong income na kami po ay nagbabayad po ng dividend, bukod pa po sa mga buwis na aming pong binabayad po sa ating pong BIR. Ang aking pong palagay sa kabuuan po, ang PCSO po ay nakapagbibigay sa ating pong pamahalaan ng hindi po bababa ng 7 billion. Actually po, noong mga nakaraang buwan pa lang ay kami po ay nakasama sa top 10 sa isa sa pinakamalaking ibinigay na dividend sa ating pong National Treasury. Naku, Chairman Felix Reyes, sir, ayan, itong mga mayor nagte-text na. Paano daw ba mag-request ng ambulansya sa kanilang mga bayan-bayan? Sila po ay gumawa lamang po ang kanila pong municipal or city mayor na request. Ganoon na rin po ang marahilang ordinansa ng kanilang sanggunian na ina-autorisa nila ang kanilang mayor na makipag-ugnayan o pumirma ng dapat doon sa aming deed of donation. At madali ho namin ngayon pinapacilitate ang mga request po pagdating po sa ambulansya. Pagka nag-donate ba kayo ng ambulansya, paano po yung mga gamit sa loob, Chairman? Kasama na ba yung mga doon, yung kama, tapos may mga oxygen na ba yan o bahala na ang LGU? Meron po itong kama, meron pong oxygen o pang-BP marahil. Opo, sapat na rin po marahil para sapat na kagamitan para po pagdadala ng pasyente bago po makarating ng ospital. Nako, ayan, maraming nag-abang yan, Chairman Felix, sir. Chairman, maraming salamat sa iyong oras at muli, congratulations. Maraming salamat din po at magandang umaga po muli. Mahabigan ang bagong talagang chairman ng PCSO, retired judge at dating presidente ng Philippine Judges Association, Judge Chairman Felix Reyes. Balikan po natin ang pang issues, oras sa ganap ng alas 8:24. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Siya daw po ay magpapabari kabayan. Kuyang ama na to sino Novel Hill Kiambao. Aboy kuyang Boy Usaita at Bricks Quejada. Siyempre, kailangan para maganda ang selebrasyon. Kabayan dapat may Emperador Double Light tayo, ha? Doble suabe, doble sarap para doble ang kasiyahan sa pepetons, mga brands, ha, mga kapanes, doble ang tawanan at syempre magaan na inuman. Easy lang yan with Emperador Double Light dahil doble suabe, doble sarap. Every moment ang gaan with Emperador Double Light. Emperador Double Light, doble suabe, doble sarap. Standby Leta Narciso. Nasa Singapore na ang Pangulong BBM. Standby Edniel Parrosa. Oras, Sister L. It's 8:29. RH number 1. Dati, ang L. It's 8:31. Hindi bawal mangarap ang mahirap basta't maaabot ito sa malinis na... Bakit andalas ng plugging mo sa rekta, ha? Ayan na. Bakit ako yung biglang tinanong? Ikaw ang main host ng rekta. Ayan, tuloy na bang tatakbong senador itong tatlong ito? Ay, ang Senator Bam Aquino Lakay ay oo. Si former Senator Kiko wala pa. Pero tingin ko oo at si Atty. Chel. Si Senator Bam former Senator Bam Lakay nagsabi naman. 100% ng tatakbo. Ayan, saan? Sa Tarlac? Ayan. Hindi. Senator. Kasi kababayan niya si Mayor Alice Guo. Marami tayong kwento dyan, ha? At naku, yung aking bubit, nag-report kahapon Justice Sama. Naku, ang daming kwento tungkol dito kay Alice Guo dahil kilala niya mismo, ha? First hand info ito, Lakay. Yes, hindi hearsay ito, ha? Maricon dahil siya mismo, ha? At actually, inimbitahan itong
magtayo ng restaurant dun sa Talaga? Pogo, ha? Doon sa Tarlac. pinatayo niyang Pogo? Yes, so, at nagnegosyo na rin siya doon. Ay, talaga? Para may pyramiding scam din doon. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. O wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. At hindi lang yan Justice Sam. Abay, nasa buying spree din ng mga lupain. Gusto ko yan. Babalikan natin yan at kaya lang na meron akong kasama mayor dito. Dalawa na pala ang mayor na MBC, ha? Si Mayor Alice Giselle Ricafort go. Hindi raw siya go ha. Ano daw siya? Went daw siya. Mayor went. Ricafort went. Sandali na. Good morning pala muna, Good morning, Lakay. Sister El. At good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin sa Facebook, sa YouTube, at sa kanilang mga radyo at sa mga telebisyon. Good morning po sa inyo ngayong Happy Thursday. Ayun. At ngayon po ay bispiras ng Swell Day. Oo nga, ano ha? 30 na ngayon, Lakay. Kaya pala wala na akong pan-tricycle. Naubos. Baka naman kasi pumarty ka pa. Sandali namang standby Sherwin Alfaro. Aba, pala yun pala itong si Sherwin Alfaro. Aba, nasa Giginto, Bulacan Layo Alayad ng kasi. Ayan, diyan ka ba may bigyan ng Aguinaldo ngayon na Ninong Sherwin? Ayan, para po sa mga taga Giginto, Bulacan. Andyan po ang DZRH Malakas Aguinaldo promo. Saan barangay ka dyan sa may Giginto, Sherwin, ha? Para malaman natin kung sino ang nako, ha? Lakasan nila Lakay yung mga radyo. Baka lagyan ng trompa yung kanilang mga radyo, ha? PA system para marinig ng ating Lakay yung speaker na malaki naman. Ganun ba? Ayaw mo ng trompa? Luma na yung trompa, diba? Wala na yata nun ngayon. Oo nga, wala na yung PA system na gano'n, ano? Ha? Tsaka yung megaphone, wala na ba yun? Si Sherwin, meron pang megaphone. Meron pa. Standby Sherwin Alfaro, standby Edniel. Alamin nga mo natin ang report nitong jet setter nating reporter. Ayan. Nakabalik na yata, Lakay. Ayan, mukhang marami bang regalo si Sultan na bulky na gold. Ayan. Mula Brunei, ha. Pero ang Pangulong Marcos ngayon nasa bansang Singapore. At itinuturing ng Pangulong Bonget na bentay sa Pilipinas ang nakatakdang pagsasalita niya sa Shangri-La Dialogue sa Singapore. Aba? Sinong makausap ng Pangulong Marcos diyan sa Singapore? Mag-speaker yata siya doon. Sige nga. Alamin natin ang detalye mula kay RS number 14. Let Narciso please come in, Miss Let. Lakay, Sister L, bibigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng kanyang keynote address sa International Institute for Strategic Studies o IISS Shangri-La Dialogue sa Singapore. Ang IISS ay pagtitipon ng mga leader at defense and security officials. Ayon kay Pangulong Marcos, ang maimbitahan lang sa nasabing event ay malaking bagay na para sa Pilipinas. Nangangahulugan kasi niya ito ng pagkilala sa mga hamong kinakaharap ng bansa, gayon din sa rehiyon at sa buong mundo. Sabi ng Pangulo, mahalagang mailatag sa international audience ang posisyon ng Pilipinas sa depensa at diplomasya at ang commitment nito sa rules-based order at constructive multilateralism sa gitna ng geopolitical tensions sa Indo-Pacific region. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. West Philippine Sea, napakahalaga yan. It's so important to international trade that we can actually say that the stakeholders are no longer limited to ASEAN, Asia, Indo-Pacific. It really involves the global economy already. And so that is why I think the Philippines' position is going to be important in the decision-making of many of the policymakers around the world. Si Pangulong Bongbong Marcos bukas Lakay nakatakdang magtalumpati si PBBM sa IISS Shangri-La Dialogue. Ano yung IIS Dialogue? Ano yan?
Ano siya lakay? International Institute for Strategic Studies. Oh, so speaker pala siya. Akala ko may dialogue sa mga businessmen dyan sa Singapore. Speaker siya dun lakay at para ngayong taon siya yung napili kasi isang leader lang kada taon yung naiimbitahan dyan at si PBBM yon para ngayong taon. Aba, okay. So, last din ng Pangulong Marcos ngayon dyan? Ay, bukas? Bukas lakay, oo, bukas. At mayroon din siyang nakatakdang meeting sa mga bagong opisyal ng Singapore lakay dahil mayroong mga bagong Singaporean government leaders, di ba lakay? President Sarman at si Prime Minister Lawrence Wong. So, makakaharap niya rin yan dyan sa Singapore. Ayan, wala bang concert dyan at wala bang F1 racing dyan? Yan ang hilig ng Pangulong Marcos. Wala naman. Walang yan ang schedule, lakay. Okay. So, trabaho, business. Ayan. Trabaho lakay. Working visit yung working Singapore visit. Lakay. Okay. Maraming salamat, Miss Letta. Balik sa inyo lakay at Sister L. Live mula sa Singapore, RS14 Let Narciso. Report, Sister L. Ang mga residente naman dyan sa may tabi ng Marikina River, mukhang sila lakay ay natuwa dahil mukhang maganda ang naging epekto nitong dredging na ginawa dyan sa kasagsagan ng Bagyong Aghon. Mukhang hindi na sila lakay binaha. At saka, ewan ko, project ko ba ito, Mayor ng Marcy Chodoro. Ayan na. Sabi ng mga taga Marikina, nilalagyan daw ng parang yung wall? Parang firewall, water wall. Flood wall. Flood wall ba ang tawag doon? Dati nilalagyan lang doon yung side ng yung Provident Village, yung madalas bahayan. Abay pati doon sa kabila nilalagyan na rin. So magkabila may flood wall na siya. Abay sana matibay yan, Mayor Marcy, ha? At tama, kailangan i-dredge din. Mayor ngayon, lakay? Oo naman. Bakit gusto mong palitan na siya? Kongreso. Hindi kasi nalilito na ako. Alam mo naman na kayo mga natin, papalit-palit. Mayor pa siya. Diba? Siya pa rin ba ang mayor? Isang tempo yata ang Mayor Marcy Chodoro. Okay, oo nga. Sorry naman lang. Namimekos-mekos na ang utak ko. Pero alamin natin ang detalye niyan mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, maaraw ang umaga dito sa Marikina City kahit kadedeklara pa lamang ng pag-asa ang pag-arangkada ng tag-ulan, napakaraming namamasyal at nag-exercise dito sa paligid o sa gilid ng Marikina River. Ganda. Sakop ng Barangay Santo Niño. Gamit na gamit lakay itong jogging lane at Zumba area at meron pang skating rink para sa kabataang mahilig sinasabing sports. Sa kabila ng deklarasyong tag-ulan na kahapon at natapos lamang na Bagyong Aghon, umabot lamang lakay sa 12 meters ang antas ng tubig dito sa ilog. Malayo sa 15 meters kung saan maririnig muna ang sirena ng unang alarma sa baha. Itunigan ng pamalang lungsod na 5 heavy equipment nitong nakastandby para sa patuloy na pagpapalalim at pagpapalawak sa ilog itong kasagsagan ng Bagyong Aghon. Ayon sa vendor na si Aling Teresita, masaya sila. Nararamdaman ang epekto ng dredging sa ilog. Pero para naman sa siklistang si Wesley, bagamat matagal nang hindi tumataas ang tubig sa Marikina River, hindi pa rin maiwasan ng matakot. Lalo paparating pa lamang ang serye ng mga bagyong sasabayan pa ng La Nina phenomenon. Pakinggan natin sila. Masaya po kami, masaya. Kasi po, ginawa na po yung ilog hinukayan po. Hindi mawawala yung kaba. Kasi baka dumating yung mas malakas na, hindi natin sigurado. Sa mensahe ni Mayor Marcy Chodoro sa DZRH News, tiniyak ng alkalde na massive at magpapatuloy ang dredging operations kahit rainy season. Pinayuhan naman ng alkalde mga residente nitong makinig sa mga paalala ngayong panahon ng tag-ulan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Edniel Parosa. Abay, mukhang malalim yung dredging na ginagawa ngayon dyan. Abay, magaling si Mayor Marcy, ha? Sige, ituloy mo yan, Mayor, ha? Dapat hanggang Manggahan na floodway yan, ha? At sabi nga ni dating Mayor Aldrin San Pedro ng Muntinlupa, kaya daw pala bumaba sa Metro Manila. Minsan yung napindan na Tiana at yung Manggahan na floodway
bumabara pala yun. Kaya dapat ano yun? May epekto dun sa... Oo, nililinis para maayos ang flow ng tubig kapag tag-ulan. Oo, para dapat mula sa pinakauna hanggang sa dulo. Diba? Yes. Para hindi nagbabara. Yes, so yan ha. Yung mga mayors dyan sa paligid ng Pasig River, ha? Yan. Yung may mga, rainy season na po, kaya dapat talaga lakay, tayo, handa. Kung Adora Preto, kalampagin mo si Mayor Villarica Pawn Shop sa may Kawayan. Yung dredging dun sa ilog dyan sa may Kawayan, mukhang for show lang yung yung mga backhoe dyan, ha? O bakit? Ay, pumaparada lang mo, hindi biro lang. Pumaparada, hindi naman hindi gumagalaw. Abay, ang laki-laki ng mga flood control project funds natin dyan. Saan ginagamit dyan? Gamitin ng tama, ha? Para hindi tayo binabaha. Damdamin Bayan. Babalikan natin ang last term na raw pala ni Mayor Marcy Teodoro ngayon, ha? Pero, talaga, ha? Pero, yung misis niya, si Ma'am Teodoro, ay congressman ngayon. Kaya ako nalito baka na magpalit sila. Si Mrs. Teodoro ang congresswoman. Kaya ako nalito kasi naalala ko may isa pang Teodoro na congressman nga. Yung congresswoman pala yung wife niya. Ayan, oo. Ganyan sa bagay. Hindi naman may tuturing na dynasty yan. Dadalawa lang naman sila. Hindi naman mula sa hanggang anak, apo, hanggang Konsihal, SK, ganun na. Sabi nga, kung maganda naman ang performance. Pero kung maayos lang, kay why not, diba? Okay na rin. Ayan, pero kung puro purong kurakot. Ayan, yan ang dapat pinuputol na dynasty, diba? Sususpindihin ka ni Justice Ombudsman Sam Martires. Pero kung problema po ang blood sugar level po ninyo mga kuya, mga lolo, mga lola, abay wag masyadong isipin yan. Pero kung kayo po ay ihi ng ihi, uhawin, pumapayat at laging gutom ba ang pakiramdam, abay maaring diabetes na po yan. Pwede mauwi sa sakit sa puso, stroke, kidney failure, at pagkabulag kapag ito po ay napabayaan. Kaya dapat mag-regular exercise, proper diet, uminom ng resetang gamot na bigay ng doktor. Ayan, at samahan ng Cogent DB Plus. Ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na may taglay na siyam na Ayurvedic herbs. Yan ay nagbibigay ng nutritional support para pagbutihin natin blood sugar level, palakasin natin immune system, para magbigay proteksyon sa ating mga vital organs, lakas ng katawan para malabanan ang komplikasyon dulot ng diabetes sa natural na paraan. Sa Cogent DB Plus, malakas ang depensa mo laban sa diabetes. Ang Cogent DB Plus, mabibili sa Mercury Drug, Watsons at online na rin sa Shopee at Lazada. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. It's 8:46. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Kadyot lang! Lakay! Anong oras na? Alamin natin kay Sister L. Oras daw, Sister L. Ito na ang ninong ng bayan, Santa Claus ng bayan. Maimigay ng limpak-limpak na salapi, aginaldo dyan sa may Giginto, Bulacan. Ano ba meron sa Giginto, Sister L? Hindi ko alam masyado lakay. Ano ba yung mga nila dyan, mga delicacies nila lakay? Giginto? Maraming bang ginto dyan sa Bulacan. Maraming bang ginto dyan, kuyang Ador Arevalo, ha? Ayan.
Sama yung mga ano yung mga produkto nila dyan, Lakay? Sama yung mga alahera sa alahero dyan sa Bulacan. May kawayan ba? Giginto? O yan? Bakit giginto? Porque giginto, ginto na. Kaya nga, di ba, usually ganyan. Kung ano yung pangalan ng town, yun ang marami, ha? Pero marami sa kanila dyan, Lakay, yung mga historical churches, mga church. Ang alam ko lang, maraming dyan. Mga pero sandali lamang at bago ko makalimutan, ha? Abay, dahil graduation season na ngayon na Sister L. Ay, oo, Lakay. Abay, congratulate ko lang itong si Pia Alexandra Bello. Summa cum laude lang naman, Sister L. Wow! Congratulations! Yes. Saan yan, Lakay? Abay, Fordham University lang naman. Sorry, sabi niya, sorry. Wow! Fordham University sa New York City. Maliit The na city bagay. that never sleeps. Yan. Congrats sa Pia Alexandra Bello, graduated summa cum laude in Media Communications sa Fordham University. Kaya tuwan-tuwa ang kanyang daddy. Ayan. Proud daddy. Yes, proud daddy, MECO Chairman Silvestre Bebot Bello III. Wow! Nagmana pala May pinagmanahan. Ito ang malupit, Sister L. Dahil siya po ay summa cum laude sa Fordham University, abay kinuha ka agad ng may trabaho na kaagad. Talaga, Lakay. Kinuha nga staff ni Madam Ivana Trump. Talaga? Kilala mo si Ivana Trump? Ivana Alawi, alam ko. Hindi, joke lang. Ang dating girlfriend ni Donald Trump. Donald Trump, Ang dating First Lady na Amerika. Galing Grabe naman. Lakay. Ang galing. Nakaka-proud nga naman talaga. Siguro, nakita, summa cum laude, ha? Sabi siguro kay Secretary Bebot, dad, mas malaki na yung sweldo ko sa'yo. Pang-international ako, Donald Trump, Ivana Trump na ito, ha? Congratulations sa Pia Alexandra Bello. Ayan. Congratulations. At happy birthday din kay Mr. General Max Caro, ang baron ng PMA Class 82. Pagbati mula sa Sandigan 82. Happy birthday, Kuyang Mista. Ayan. At kay General Fernand Trinidad ng PMA Class 87. Pagbati mula naman kay Kuya Lumer Bernabe at kay Engineer Gaspar Badillo. Very worshipful Michael Jana Kalang. Aba, ang DDGM ng Masonic District ng Guam, US of A. Mula kay Kuyang Dado at binabati natin si Kuyang Martin Usaita at Kuyang Brix Quejada ng Jose Pilaurel Masonic Lodge. O nga pala, brethren, nag-iimbita si ang mga taga Danilo Lim Masonic Lodge sa kanilang public installation ngayon, mamayang alauna ng hapon dyan sa Grand Lodge. Congratulations, incoming worshipful master Kuyang Procopio Lipana, Senior Warden Alan De La Cruz, Junior Warden Dan August Oro at ang guest of honor speaker, of course, ang most worshipful Grand Master Ariel T. Kayanan. Congratulations. Ito na ang ninong ng bayan mula sa Giginto, Bulacan sa ating DZRH Malakas Aguinaldo promo. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ninong ng bayan. Ninong ng bayan ng Giginto, Bulacan. Sherwin Alfaro, please come in. Sherwin. Yes, Lakay, live nga tayo dito sa Giginto, Bulacan kung saan napakaluwag ng daloy ng trapiko dito sa palabas na to ng NLEX
yan, NLEX. Pero ang kapansin-pansin dito, lakay sa Giginto, Bulacan, napakayaman nilang panindang mga halaman. Ganda ng mga halaman, no? Yun pala yung ano nila lakay, marami silang halaman. Oo, Giginto. Dito sa Giginto, Bulacan, tanyag na tanyag yung Halamanan Festival tuwing Enero. At ang Halamanan Festival, isa sa mga entries yan taon-taon sa Aliwan Fiesta. Dalin sa Benguet yan. Oo nga, Aliwan. Aliwan Fiesta lakay, magsisimula sa June 27, 28, 29. Kapapanood dyan sa Aliw Theater. At taon-taon sumasali ang Halamanan Festival ng Giginto, Bulacan. Kaya naman suportahan natin yung mga entries sa mga kasali sa Aliwan Fiesta. Ngayon pa lamang ito pinapakita na natin napakaganda ng mga halaman. Gaganda ng mga halaman ni kuya, ni ate. Ay, wow! Ang lagunang dahon ng sibuyas. Relaxing, ano? Sibuyas. Ako po nag-aalaga nito. Wala nag-aalaga. Pinababayaan ko halaman dito. Eto pero gaganda Ang tataba ng halaman. Nakatutok sa radyo, ayan nakikinig sa radyo ang mag-asawang Nanay Emmy. Ay, Nanay Emmy. Tatay Cesar, ayan palaging naka-tune in sa DCRH. Nag-e-echo nga yung monitor. Talagang nilakasan yung radyo para marinig mo. Ayan na. Pangalan niyo po? Cesar. Tatay Cesar. Cesar Chavez o Kuya Cesar? Serbo. Yan nga tagapangalaga, kayo pinag-aalaga ng mga halaman dito. Kamusta naman po ang alaga nyo? Makukulit po ba? Tanong niya. Kinukuha na lang, inaayos-ayos lang para nabibili. Kuya Cesar, yung ba mga halaman nyo kinakausap po ninyo? Oo nga. Kasi mga mahilig daw sa halaman, kakausapin mo parang tao din daw yan. Ano sabi sa inyo ng halaman? Yung halaman ang kinakausap nyo po? Aalaga. Dali sa danda mo. Mabisuho yung halaman nyo, nagdadamo. Hindi, inalisan ng damo. Ayan na. Dinadamo pala, dinadamo. Nauna yung iba. Tumutubo yung mga damo-damo. Pero di niya kinakausap. Ayan, mamulaklak ka na ha. Ayan, huwag ka mamamatay ha. Ayan. Kaya pinapadinig nila ng radyo, ng balita. Yung mga listo itong mga halaman ito, mga magkikislutan na yan. Baka may mga marites din dyan. Okay. Bigyan mo na kagad na aginaldo si Kuya. Ilan taon na si Kuya Cesar? Ilan taon na po kayo? 75. Abay, batang-bata. Matikas pa si Kuya. Tama-tama. Bigyan mo ng vitamin si Kuya. Oo, papainumin natin ito ng vitamins mga. Pero ito muna, 1,000 pesos para sa iyo. Ay, maraming salamat. Biyaya. Biyaya daw. Meron pa kayong vitamin E. Yung asawa sumisigaw dito. Bigyan mo ng meron kayong t-shirt yan para lalo kayong gumanda. Alam mo na kay si Nanay Remy, accidente pa to last month. Allah. Bakit? Sumakay po ako ng jeep. Tumagilid yung gulong. Nahulog ako. Hala. Oh my God. Dugong-dugon ako nung makita ko. Diyos ko. Una ulo ko. Awa ng Diyos. Mahal ako talaga ni Yahweh El Shaddai. Dahil hinahi ang aking ulo 2 beses. Wow. Awa ng Diyos. Sabi ng doktor, ayos, wala kang diferensya sa ulo, sabi niya sa akin. I praise the Lord. Hallelujah. Sa sinanay sa ulo. Sherwin. Dahil na-aksidente si Ate Remy, bigyan pa na 1,000 pambili ng Band-Aid, ilagay sa ulo. Bigyan na 1,000. 1,000 pesos para sa Nanay Remy. Ay, maraming salamat po. Ang amin po radyo, pinakikinggan 2. Sige sa kami ng mister ko. Aba? Ang akin, siya dayan sa kanya, yung DCRS. Aba? Ayan, sa inyo po, nakikinig siya. Sige po. Mabuhay mga taga El Shaddai. Si Brother Mike Velarde. Hindi ako makatulog. Bawiin na natin 1,000 pinapakita sa radyo.
Hayaan mo na, biyaya ng Diyos yan. Oo nga, ikaw talaga. Bukas ang radyo niya. So, ang importante. Hayaan mo na, Sir Win, para tumaas naman ang rating ng DZXI. Ay, at least, diba, dalawa sila. Magkaibang radyo. Yan, dahil para terno kayo pag naglalakad-lakad kayo, mag-holding hands kayo, yan, nakaterno kayo hindi sa race station, at may pagsasaluhan kayo. Ano? Doon! Naku kayo magsasalo sa mga sariwang karne. Karne ng baka at karne ng isda. Aba! Na nakalata. Masasaktan ka nang wala sa oras dyan. Pero kay Cleo Siri, wala sa DZRH po. Sarap! Ang saya-saya naman ang umaga namin. Sige, kaya yung DCXI mo, ilipat mo na sa RH. Isa na naman na na-convert na kay. Lumipat na sa DCRH. Magagaling na si Brother Mike Bilarde. Praise the Lord, Brother Mike. Okay. Dayo po, hindi ako si Mike. Okay, Ate Remy, maraming salamat. Magandang umaga po. Maraming salamat po. At Sister L. Yes. Thank you po, Nanay. Stay safe. Kasama din? Oo, ni Brother Mike, Brother Mike lumaban. Sherwin, puro kakaloko. Brother Mike. Ayan. Kung asaw si Brother Mike, ayan, hindi na ba sakit si Brother Mike? Ayan, balik na rin ang payong. Ayan, ilabas ang puting panyo. Natawa si Nanay sa ilakay. Lakay nung araw nga daw, naglalabas pa sila ng tubig na nilalagyan ng triangulo. Johnny Midnight yan. Toning yan. Okay, maraming salamat, Sherwin. Maraming salamat, Ate Remy at Kuya Cesar. Salamat po. Mabuhay po kayo. Mga kababayan natin na gustong manalo ng 1,000 pesos, tumutok lang sa DZRH. Baka kayo nasusunod dating winner sa DZRH Mas Malakas promo. RS number 6, pero imbita muna natin lahat kay June 27, 28, and 29 sa Aliw Theater po, sa Aliw Theater Grounds. Mapaparod natin Aliwan Fiesta. Kasama po ang Hanamanan Festival ng Giginto, Bulacan. RS number 6, Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin Alfaro, at good morning kay Ate Remy at Kuya Cesar dyan sa Magiginto, Bulacan. Alam mo, Lakay, may mga alaga silang halaman. Tatanong ko sana, pwede ko bang ipaalaga to? Wala ano yan deep fake yan Ayan. Yung bulaklak ko dito medyo nalalanta na. Mukhang kailangang diligan. Ayan. Aling bulaklak? Etay. Lakay kung ano-ano ka na naman dyan. Sari-sari ka na naman. Kaya tawa ng tawa si birthday boy Ayan, sino yan, Lakay? Si nag-iimbita nga si Justice Fred Ampuan ng Court of Appeals. Oy, Justice, kumusta na? Malapit ka na mag-retire. Bukas ang magre-retire na. Bukas na pala. Imbitado ka tayo dapat sa Supreme Court Doon pala ang Supreme Court sa CA. Pero ang celebration in Manila Hotel. Manila Hotel. Justice Fred Ampuan. Akala ko ngayon, Lakay, dahil 30. Ngayon yata ang birthday niya Ganun ba? Ayan alam ko 31. Ngayon ba yan? Alam ko 31. 31. Ngayon ang birthday pero bukas ang celebration Bukas ang pala. celebration. Ayun. So ngayon ay happy birthday po, Justice. Eto kahapon ang birthday niya, si Marge Arevalo ng Brisbane, Australia. Ayan, anak ni Attorney General Edgar Arevalo ng Marines at Manila Times, at mula kay Mama Engineer Ray Arevalo. Babalikan natin lang pang mga reports. Teka muna, sandali lamang Edwin Duque At ang tanong, Justice Sam, saan namimili ng lupa si Mayor Alice Guo? Oo nga. Lakay, saan-saang mga lugar ba daw? Sabi ng iyong buguit. Eto, isusunod natin yan, Ayan. Standby, Edwin Duque. Standby, Milky Rigunan. At happy birthday nito kay Juan Carlos Brillantes. Taga Customs pala, Customs Operations Officer Chief
dyan sa Customs Container Control Division. Ba? Magkasunod kayo ng birthday ni DepCom Jet Maronilla. Pagbati mula kay General Kuyang James Brillantes. Oras, Sister L. 9:06. Revicon Forte, anumang buhat, may lakas. Ang sabi ng Pag-asa, ayan na pasok na tayo. Rainy season na tayo. Yes, pasok na sa rainy season. Ayon po sa Pag-asa mga kuya, ha? Mga ateng, kaya ingat-ingat po ha, yung mga bubungan natin dyan ng mga kuya, ha? Yung mga palitan butas ng cherry looms. Ayan. May kulay na may aluminum pa. Ayan. Good morning, parang Elmer Ngo, ha? At congratulations muna sa ating Alas Pilipinas. Yung nanalo sa volleyball challenge cup. Although na hindi nila ako yung gold, bronze medal na lang. Bronze, pero laking bagay. Ay, oo. Congratulations sa ating mga volleyballs. Ayan. Against Vietnam ba lakay? Tama? Vietnam? Australia yung kanilang tinalo, ha? Australia. Oo. Anyway, sandali lamang manang Milky, ha? Ayan. Abay, saan daw ba namimili ng lupa si Mayor Alice Guo? Alam niyo ba mga kaibigan na talagang big time talaga ang Mayora Alice Guo, Sister L. Abay, gaano ka big time yan, lakay? Kakilala na isang kuya nga natin, ha? Abay, kasama ka sa business yan, kuyang. Sabi, ganun ba? Sa kanya ako namimili ng baboy. So talagang nagne-negosyo yes, talaga siya ng baboy. May piggery talaga itong sina Alice Guo. Ayan, dyan sa Bamban Tarlac. Meron talaga. At yung kanyang maganda raw ang breed African swine. Ayan. Fever. Ayan. Di ba marunong nga siya magpaanak, lakay? Oo nga, ng baboy. Yes. Pero sabi ni Kuyang Boy, ay alam mo yung yung baboy niya? Magagandang klase at 35,000 per head. Anong klaseng baboy yun? Di ko na alaman ko anong breed yun, ha? Kasi baka siguro Bamban breed yun. Ayan. Magandang breed at magugulat ka, Sister L, ha? Alam mo malakas ang loob talaga ni Mayor Alice Guo, ha? Abay, alam mo kung bakit? Bakit? Bumibiyan ng Bamban Tarlac hanggang Southern Tagalog Abay, mag-isa lang talaga? Lakay? Pero ang sasakyan, Sister L. Anong gamit? Range Rover. Ha? Walang bodyguard, walang driver. Siya lang. Talaga, iba talaga ang Alice. Strong ang personality. Yes, so ayan. Kaya tuloy na pagdududahang Chinese spy. Ayan. At ayon pa sa ating bubita, Sister L, alam talaga ni Mayora yung operation ng Pogo dun sa kanyang bayan. Alam naman talaga niya yun, kasi siya di niya alam, di ba? Di daw siya nakialam sa operation. Posible naman, lakay. Parang yun ay napaka... Dahil ayon naman sa isa pang aking bubit na nakatransak din ni Mayora. Naglalabasan ng mga nakatransaksyon na kaya. Ayan. Abay, alam mo ko yan na inalok din ako magtayo ng restaurant. Dun sa loob ng dun sa loob. So talagang... At ayon na sa ating bubit. Abay, pero talagang... yung mga taga Bamban may mga nababaitan sa kanila dahil nga anong pandemic talagang tumulong. Namimigyan ng karne ng baboy. Maganda naman yung lakay. Tumutulong. Yes, preparasyon pala sa kanyang pagtakbo sa ng gobernador. Yes. Tatakbo. Tatakbong gobernador, classmate Kuya Ben Alegre, ha? At Eugene Cruz. Ay, maraming salamat kawala Miss Mabel. Mabel Aribe, good morning.
abay classmate Manny Pecson, abay nagbalak pa lang tumakbong gobernador ito. Kaya lang ngayong naging controversial na kinukasyon ng kanyang citizenship ewan ko lang kung matutuloy pa yung kanyang planong tumakbo bilang gobernador. Masyado na maingay ang kanyang pangalan, Lakay. At ayon pa sa ating bubit, first-hand information ito, Sister El. Abay itong lady, itong businesswoman, ayan, medyo bata-bata, ha? Abay nag-SK din ito, ha? Abay, siyempre, SK, mga, siyempre, leader na mga kabataan yan. Nilalapitan din itong si Mayor Alice Guo. Talagang preparation sa kanyang, pag-level up sa kanyang political career. At ayon na sa ating bubit, Sister L, abay na isama pa siyang isinakay sa helicopter. Ay, talaga? Yes. Doon sa ibinenta niyang chopper? Yan, doon sa ibinentang sa helicopter. British company. At alam mo ba sila kung sila nakarating? Saan? Abay, nagpunta sa bandang Mindanao ba ito? Visayas. Siargao, nakarating sila ng Siargao. nag-Siargao. Anong ginawa nila sa Siargao daw, Lakay? Hindi naman sila nag-swimming. Abay, hindi sila nag-swimming, Sister L. Business yan. Dahil ayaw mangitim ni Mayora Alice Go. At yung kanyang kaibigan, abay, hindi window shopping, Sister Ella. Tumingin na mga lupain na nasa paligid ng dagat. Wait, Siargao, Lakay? Siargao, Sister Ella. Mindanao yan, Lakay. Oo. Si Mang Governor ng Siargao, ayan, abay, namimili ng lupa doon. Hindi na lang na-confirm nung ating bubit kung gaano kalaki yung kanyang nakabili doon. Nakabili ng property. Sabi ng ating buhay, pero di lang niya alam kung gaano kalawak. Siguro magtatanim siya doon ng mangroves. Hindi, charot. Baka magtatayo ng pigiri sa gilid ng dagat. Ayan, hindi yung waste nun napupunta sa dagat. Bawal yun. Ayan, oo. Yan ang report na ating bubit. Grabe. At speaking of namimili ng mga lupa, abay, Kuyang Governor Joseph Cua ng Catanduanes, balitang-balita na marami daw Chinese na namimili ng lupa din dyan sa Catanduanes. At ang pinipili ay yung mga coastal areas. Yun nasa gilid talaga ng dagat. Bakit nasa gilid ng dagat ang binibili nila? Malam ba gusto nilang magtayo ng unless gusto resort. niyang gawing sabagay, resort. Okay, pwede man port. Magtayo ng pier na maliit. Port, di ba? Para medyo nag-imalikot yung isip ko. Ayan. Kaya siguro alam ba ito ni ingat ka Governor Joseph Cua, ha? Baka magaya ka kay Governor Manny Mamba ng Cagayan. Lakay si Mayor Alice Go ba nung tatakbong gobernador. Saan saang lugar? Tarlac. Taga Tarlac siya. Malay kung saan siya pupunta ng lugar na. Taong siya ng Bamban Tarlac. Ayan. Kakalabanin ang kuyang Governor Yap, ha? Diyan sa Tarlac. Yap nga pala ang Tarlac. Ayan, kaya sabi nung iba, politically motivated yung kay Alice Guo dahil tatakbong gobernador. Pero ayon sa ating bubita, Sister L, ay General Marbil, abay naimbestigahan nyo na ba, ha? Abay napalitan na ba yung buong PNP dyan sa Bamban Tarlac? Alam mo noon ang ni-raid pala yan ng Sister L, nung ni-raid, abay walang pulis na involved sa raid. Mga military ang nang-raid doon sa Pogo operation ni Mayor Alice Guo dyan sa Bamban. Bakit military? Alam mo na. Hindi, baka may Sino ang baka may mag-tip. Ayan, di siyempre, di ba, nirelieve na nga ba yung police chief dyan? But hindi nire-report na may mga ganyang illegal operation dyan sa Pogo, dyan sa may Bamban Tarlac na nasa likod lamang ng munisipyo o municipal hall. At ayon pa sa ating bubit, Sister L, alam mo ba nung ni-raid at ipinasara pala yung Pogo operations dyan? Dahil mga illegal activities, may mga love scam, may mga pyramiding, may cryptocurrency, mga ganyan. Abay, ayon na sa ating bubit, Sister L, abay na ipinasara yan
abay, tuloy pa rin ang operation. Oh? Pinasara na? Pero tuloy-tuloy pa rin ang operation. Ayan. Kunyari lang yun, pinasara na. Hindi, sinara talaga. I mean, kaya sa labas, pinasara. Pinasara, pero sa loob, bukas. tuloy pa rin ang operation. Ayan. Grabe naman yun. Kaya, ang tindi naman, pinasara na nga eh. Oo, siyempre, si Mayor Ayan. Malay ba naman kung nag-ooperate yun o hindi. So, yun na ang malupit. At ayon pa sa ating bubid, Sister El, may pyramiding din pala ito dahil yung ating bubid, Sister El, na isasama sana sa bagay, sabi niya, inamin ko, tinulungan din ako, sabi nung ating bubid, Sister El. Alam mo, pinag-invest siya ng 100,000. Start ka lang. May mga parang pyramiding scam din. Nag-invest ng 100,000. Nakakahalata na siya na may mga kalokohan doon. Madadoble ang pera mo. Ayan, tama. Doble na. Dumoble. Yung 100,000 niya, naging 200,000. Gaano ano yun, Lakay? Katagal? Yung 2 buwan yata. Ayan, 2 buwan lang. Mas mabilis. Mabilis. Pero alam mo nga ginawa, ha? Nung naging 200,000 na, kinuha na yung pera. Hindi na niya iniroll. Mautak. Nagalit ang mayora. Nagalit sa kanya. Ano daw ang sinabi sa kanya, Lakay, ng mayora? Bakit mo nilabas na itong pera mo? Dapat iniroll mo pa yan. Bakit ka nagdedesisyon? Di ba ako nag-invest? Sabi, tama na yung mayora. Okay na sa akin yan. Mas malaki pagkikitain mo. Ayan. Pero alam niya na may kalokohan kaya. May something. Baka mamaya mabaon ka pa sa utang doon. Para yung mga scam yan. I-roll ko niya. Maisanla mo pa kung ano-ano. Ayun. So yan dami naman, Lakay. So yan ang karagdagang kaalaman dito kay Mayor Alice Guo ng Bamban, Tarlac. Yan. Mga nakakatransaksyon yun, nagsasalita. Tsaka lakas ng loob, ha? Mag-isa lang bibiyahe ng Tarlac hanggang Batangas. Grabe. Abay, solo lang, naka-Range Rover. Tapos mayora ka. Ayan, anyway. Yan po ang latest kay Mayor Alice Guo. Ay, Mayor, at saka sabi niya, lumaki sa farm pero hindi na marunong magkapampangan. Diba, siyempre kung kung ang araw-araw ay nakakausap mo kapampangan, most probably matututo ka. Ilang buwan nga lang ganun yung kasama mo, marami ka nang matututunan. Ayan, pero ang tanong, bago ma-allow ang operation ng Pogo, LGU ang nag-i-issue ng Certificate of No Objection. Meron pala ngayon, ha? Meron, Lakay. Kaya hindi pwedeng hindi alam na mayora at konseho ang operation nila doon. Tsaka Lakay, lupa niya yun eh. Yung pinagtayuan na yun, sa kanya yun, di ba? Tsaka likod lang ng munisipyo. Lupa mo, alam nga naman, sige, wala na di ba, Lakay? Siya kasama pa siya dun sa... So yung sinasabi ni Mayora sa Senado na hindi niya alam operation, bola-bola lang yun. Anyway. Siopaw ka ba? Asado bola-bola. Ako, asado. Alamin natin report mula kay Manang Milky Rigunan. Ang Kamara at Department of Finance tiniyak na hindi madedehado ang mga magsasaka sa pagbaba ng taripa ng bigas. Detalye balita mo, RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister El at Lakay, layunin ng pagbaba ng taripa ng bigas ay para bumaba rin ang gastos sa mga trader. Sa parang ito, mas magiging abot kaya ang presyo ng bigas nang hindi naman dehado ang kabuhayan ng mga magsasaka. Kasabay nito ipinaabot ni House Speaker Martin Romualdez ang pasasalamat kay Finance Secretary Ralph Recto sa kasunduan na ibaba ang ipinapataw na taripa sa bigas para bumaba ang presyo nito ng mas mababa pa sa 50 pesos kada kilo. Layunin ito ng pagbabawas ng taripa na matugunan ang mataas ng presyo ng bigas na sanhi na mapagsamantala mga trader, epekto ng El Nino at mataas na halaga sa world market. Noong nakaraang linggo, nagpulong sina Speaker Romualdez, Secretary Recto, kasama ng ilang mga opisyal para bumuo ng mga praktikal na solusyon para agad na maibsan ang mataas na presyo ng bigas, kasabay ng pagtiyak na kumikita ng tama ang mga lokal na magsasaka. Sa kabilaan niya ng bawas sa taripa, tiniyak ni Romualdez na patuloy na makatatanggap ng tulong ang mga magsasaka sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF.
Ito ang pondo mula sa buwis na sinisingil mula sa Rice Tarification Law. Hanggang nitong Abril, batay naman sa datos ng Department of Finance, umabot na ang koleksyon ng taripa sa 16 billion pesos mula sa imported rice, na lagpas sa minimum na 10 billion pesos na ilalagay naman sa RCEP. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Neil Gregunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat manang Milky Regunan, standby Edwin Duque, standby Romy Gonzales. Allah, mga mista sa PMA class 82, mga taga-Sandigan. Abay, di ba nag-imbita itong si Mr. Mayor BBM Benji Banyes Magalong? Abay, magluluto pala ng higanteng paella, Sister L. Wow! Diyan sa Baguio City. Ngayon! Oh! Baka pwede makikamay. Kinamay yung paella. Paella talaga, ha? Ayan. Ano yan, Lakay? Para saan yan? Pang Guinness World Book of Record ba yan? Pang Guinness World Book of Record ba ito, Romy, ha? Abay, at masarap bang timpla niyan, ha? Abay, kasing sarap ba ng paella ni Aling Lydia's Lechon? Ayan, cholesterol free ba yan? Sandali lang. Nagja-jogging ba yun? Lechon. Ginajaging ba kasama ang mga poodle ni Darly De Roca? Ha? Standby Romy, standby Edwin Duque at good morning. O, kita mo si Captain Boots Soriano, Sister L. Piloto rin ito. Di ka, kuyang Captain Boots Soriano, ha? Hindi ka ba naging piloto sa helicopter ni Mayor Alice Guo? Ayan, piloto to na helicopter. Ayan, ano sabi niya, Lakay? Magaling siya magpalibot ng Eurocopter. Ayan. Good morning, sabi ni Captain Boots Soriano, Sister L. Abay, kuyang, kumpleto na ang ara ko. Bakit? Kasi nakita ko na ko si Sister L. Akala ko naman kung ano. Kumabol pa eh. Ayan, parang si Kuyang Alex Go. Ayan. Ay, good morning. Ay, Kuyang Alex Go. Sir ha? Alex, ikaw ba? Ay, alam mo saan ka pinanganak. At magpinsan ba kayo, Kuyang Alex, ni Alice Go? Yung Go niya, Lakay, G-O lang eh. Go nga. Pero kasi sabi nila, yung daw Go at saka Go, halos magkamag-anak daw yan. Baka pagka Filipino-Chinese ka na, Lakay, Go lang. Pag Go, pure Chinese. Yun yung sinabi lang din naman sa atin na parang may mga Chinese na nagsasabi na pagka pure Chinese ka, ganun yung spelling ng Go. Go. Pagka Chinoy na, Go na. Go na, as in G-O lang. Pagka Pinoy na, went. Ayan. Good morning, Kuya Boying Contrebida. Ayan, yung mga taga-pilgrimage sa Masonic Class number 498 dyan sa Antipolo City. Good morning, Kuya Freddy Martinez. Ayan, watching from Tumawini, Isabela. Ayan, magandang umaga sa mga taga Isabela. At good morning, Brad Konsehal Meggy Coloma ng Pinili, Ilocos Norte. At Mr. Michael is my guy. Abay, magkano ang palitan ng dollar ngayon? Nag-open 58 pesos and 50 centavos sa trading. Oy, Mr. Arthur Cheng, good morning. Abay, nakamorte daw siya ngayon sa may kasama si Bong Gatan dyan sa Infanta, Quezon. Ay, hello po sa inyo. Lakay, si Sir Aman nanonood sa atin. Good morning daw. At hello kay, shout out kay Kasoje Jimenez, lagi nakatutok. Good morning po. At saka si Eugene Cruz at Mabel Aribe. Ayan, last term na si Mayor Marcy. Ayan, his wife Maan Teodoro is the incumbent congresswoman, first district, and Estela Kimbo is the second district. Kung Maan Estela are reportedly running for mayor next year. Maglalaban si Congresswoman Estela Kimbo at Maan Teodoro for mayor sa Marikina. Aba, babae sa babae, Sister Ella. Good morning, Kuyang Amir Vladimir Putin Pelaes Momo. Oras, Sister L. Daming bayan. 9:31. Ang balitang ito ay hatid sa inyo. I'm coming! Daming bayan.
Bata pinapapasok yan, ha? Lahay dapat din talaga, wanted na yan dito Oras, Sister L. 9:37. Oy, happy birthday muna kay Alvin Bicedo ng Magallanes sa Cavite. Ala, magpapainom na ng Emperador Double Line, sabi ni classmate sa Tornino Nonong Barques. Abay, wala ba tayo dyan? Oy, ang sabi na ating bubit na nangnang, ayan, Chinoy, lakay malayo ang go and go. Ayan na. Pag simulation sa Chinese character. Binabase ba sa Chinese character ang mga apelyido kung magkamag-anak? Malayo ang go and go. Lalo na pagka-went. Ayan. Malayo na yun lang. Past tense na yan. Good morning, Kuyang Robin Go, ating Christine Go. Ayan. Magandang umaga po sa inyo. At siyempre para sa mga nais magkapera, ha? Abay, gusto bang manalo ng daang milyon? Abay, sumali po kayo sa Pagcor Photo Contest 2024. At paalala po ito'y hanggang July 31 na lamang po ang deadline ng submission ng entries dito po sa Pagcor Photo Contest 2024 na open po sa mga amateur at professional photographers. Ang theme, Harvest Time, ang tema ng Pagcor Photo Contest 2024 para ipakita ang sipag, husay at pagsisikap ng mga magsasaka, mangingisda at mga sektor ng agrikultura tungo sa masaganang ani. Ayan. At ayon kay Pagcor Chairman and CEO Alejandro Tenco, isa sa mga highlights ng photo contest ay ang bagong drone category na kuha sa mga larawang kuha sa himpapawid gamit ang drone cameras. At syempre, andyan pa rin po ang conventional category at digital and mobile category. At ang total prices aabot ng 2.23 million pesos. Ang mga mananalo ay maaring magkamit ng tig 100,000 piso at tig 50,000 piso bawat kategory. At para sa karagdagang impormasyon, punta po ang kanilang website sa www.pagcor.ph/photocon 2024. Daming bayan. Una nga natin yung report ni Romy nga. Baka mapanis yung kanyang paelya. Ayan na. Andyan ba? Anong oras ba isasagawa ngayon? Higanteng paelya a la Cordillera lulutuin ngayon sa Baguio City. Wow. Abay, saan ba ito lulutuin? Sa Burnham Park ba yan? Sa Mines View Park? Mansion House? Tsaka paano ilalatag yun, Lakay? Kung higante yun? Ayan na, dyan sa Cannon Road ba yan? Hindi na nakadaan. Ayan na. At pagkatapos lang lutuin yan, ipapakain sa mga taga Baguio City. Malamang sa malamang, Lakay. Romy Gonzalez, please come in. Romy. Nandito tayo live and direct dito sa may Melvin Jones football ground, Lakay. At dito nakalatag na yung football ground tawa na gagamitin na paglulutuan itong higanteng paella a la Cordillera. Ayun. Ito, Lakay, sapagkat ito lang ngayon lang first time na iluto itong ganitong klaseng paella, and more than at least more than 30. Lumawak na sabi lumawak kasama natin kasi dito sa mga chefs dito 30 sila sa Baguio, Sagada, Maynila, may Davao. Kaya ng mga chef dito ngayon kasama sa mga magluluto ngayon. Laman nga natin kay Mr. Sabi lumawak, ito dating membro ng Session Blood Band pero ngayon nagluluto na. Ano ba yung pangunahing ingredients itong Cordillera paella a la Cordillera, Sabi? Una, magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po sa lahat ng morning. Okay. Nandito po tayo ngayon sa Baguio Melvin Jones. Meron po tayong paella a la Cordillera. May mga chefs po tayong mga kasama dito from Manila and all over the Cordillera. So in terms of ingredients po, local ingredients from the Cordillera po ang gagamitin natin. So we have 65 kilos of Malatinaw rice from Kalinga. Meron po tayong native chicken na 40 kilos po. Dito rin po galing. Meron po tayong
Kiniing smoke meat po from iba-ibang smoke. Pero ngayon ang ginamit po namin, I think, is from Baguio City. Also, we have the pinunog. Pinunog is also a type of sausage na parang chorizo po. Nagaling naman po sa Kiangan, Ifugao. Meron po tayong 20 kilos na. Tapos meron rin tayong pinunog. Pinunog naman po is blood sausage. Parang langgonisa yun, lakay. Na may blood, may rice, mga inag. And then, okay, we have all the vegetables that were being growing by our farmers po dito sa Baguio City. May bell pepper, may mushrooms, may cauliflower, merong broccoli. And then, of course, yung onions and peppers, onions and garlic po natin. Paano yung proseso nga? Brief lang? Okay, unang-una ito. Kasi dito sa Cordillera talaga, masanay tayong magpakain ng napakaraming tao. Pero ngayon medyo may twist, paella kasi paella is a dish from Spain. Ngayon yung ating pong paellera, which is mas flat po yung para sa ating po silyasi. Ito po ay may measure ng mga in diameter, mga 12. So malaki ho talaga siya. So unang-una po ay nagpapa-apply po tayo rito. So ngayon at the moment while we're speaking habang usap po tayo, sinimulan na po yung apoy. Hinihintay na lang po siya magbaga bago ho ipatong yung paellera. At pag yun po ay ready na, ay pwede na po kami mag-dish. Ilan ang mapapakain niyo? Ang aming po next week ay 1,000 words. Kaya kung nandito mo sana kayo, pumunta na kayo rito para makapagsama-sama. Yan lang. Romy, isasali ba ito sa pang Guinness World Book of Record ba ito? Wala pa. Isasama daw sa Guinness, hindi pa, no? Ayun po, Guinness World. Hindi ko po alam. Pero I think this is big enough po na paella. Ngayon lang ako nakaluto ng paella ng ganito po kalaki. Sige, Romy, ha? Ipag-take home mo na lang kami, ha? 3 hours lang from Manila to Baguio na kayo. Pwede pa lumabot. Baka panis na. Ipa-grab mo na lang. Ano ba mabilis? Lazada. Lalong panis na. Deliver Express. Naka-take na pag-isip. Hintayin natin maluto ng paella at konsentena. Naluluto sa mga susunod na ilang minuto na lamang. Dito sa Medellin daw ng sa naunang susunod DCLH. Ito si Romy Gonzalez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daming bayan. Meron daw kasamang suriso. Ginutom ako, ha? Yan. Oy, happy birthday din Kuyang Gualberto Jun Agatep. Aba, naragsak nga panagkasakay mo, Kabsat. Ayan, Gualberto Agatep ng Gonzaga Lands number 66. Pagbati mula kay Kuyang Domeng de Asis, abay, meron daw babahado na emperador tsaka dyan mamaya, ha? At pinapaitan. Oy, kasarap naman yan. Ay, good morning sa mga taga Dr. Jose Pilaurel Lands number 325. Binabati kayo ni DDGM Kuyang Boy Usaita at Kuyang Bricks Quejada. Report mula kay Edwin. Bagong mobile command centers ng DSWD para naman sa pagtugon sa mga kalamidad sa bansa. Inilunsad na RH23. Edwin Duque. Edwin. Tama, Ms. Elena Mayor Deo, sinabi kanina ni Department of Social Welfare and Development, DSWD Secretary Rex Gatchalian, na mas lalo pa mo nung mapapabilis kayo ang responde ng ahensya sa panahon ng kalamidad matapos ang pag-arangkada ng 16 na bagong acquired mobile command centers o MCC na i-deploy ito sa iba't ibang DSWD na office sa buong bansa. Ayon kay Secretary Gatchalian, nauna na pinasinayan ito lamang January ang Disaster Response Command System o SIGNER o DRRCC upang magsilbing Central Information Facility para sa Disaster Monitoring, Coordination, Reporting and Data Information Management sa panahon ng kalamidad. Kasabay nito ay pinasalamatan ni Secretary Gatchalian si Senador Joel Villanueva, ang chairperson ng Senate Committee on Labor, Employment and Human Resources Development, dahil umano sa tulong nito sa ibinigay na sa ahensya upang ma-acquired ang mga nasabing ban. Dagdag pa ng kalihim na pinasalamatan din ito si Senator Villanueva dahil naging panauhin din bilang magdangal dahil ang senador ang nag-advocate pa nito. Samantala, sinabi rin ng DSWD Undersecretary for Disaster Response Management Group, Diane Rosa Cajepe,
Kahipi, ang MCC ay naglalaman ng state-of-the-art information and communication technology equipment na magbibigay din ng real-time coordination at communication sa national at local government agencies sa panahon ng kalapitan. Git pa na opisyal na ang existing DRCC ang siya manong magsisilbing Central Information Hub kung saan ay link ang Regional Operation Centers. Habang ang MCC naman ang siyang magkukonek sa communication gap sa panahon ng disaster emergency operation mula naman sa disaster stricken areas patungo ng Regional Operation Center, Disaster Response Communication Center at maging ang Regional Disaster Risk and Reduction Management. Ang MCC umano ay binuo ng deployment team na kinabibilangan ng team leader para sa supervisors, 2 DSWD Government Emergency Telecommunication Team na bihasa sa ICT, Management Network Electronics and Communication at 3 Train Quick Response Team members na may kasanayan naman sa Data Gathering Report Preparation at Response Cluster Management at 1 Vehicle Drivers Operator na may kalaman naman sa mga Service Vehicle Maintenance at Deployment Area. Wala pa rin sa Quezon City, ako pa rin sa Alas 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Edwin Duque. Standby, UL Reyes. At batiin din natin, Kuyang Noble Rene Casibang. Pag-congratulate daw si MMDA General Manager Popoy Lipana bilang magiging Worshipful Master ng Danilo de Lapos Lim Masonic Lodge number 503. Ayan, congrats Senior Warden Alan de la Cruz at Kuyang Junior Warden Dan Oro. Ayan, congrats mga brethren. Alauna yan mamaya sa Grand Lodge. At ang GOHAS Guest of Honor and Speaker, Most Worshipful Grandmaster Ariel Kayanan. Daming bayan. Oras, Sister L. 9:49. Sister L. 9:52 na. Ayan, abay, ano pala ha? Bata pa pala yung namaril dun sa ano? Sa... Yung kahapon, Lakay? Oo, isang araw. Ay, nung isang araw, kahapon si, siya. Gerard Yu, ha? Ayan, taga-Pasig pala. So, yung unang nakaresto dun sa record ng LTO na si... Susumo ay Susumo Hosoy ay nabenta na pala yung kanyang matagal na kasi Lakay sa bagay 2006 pa yata pangilan mo siya, may-ari na siya, 5 5 owner ba itong si Yu? Si Yu. Tala. Grabe Lakay, tapos ano pala siya yan ayan, sabi ni Jerry kanina, shooter din pala ito Jerry, may mga post siyang namamaril, kaya isang ano to Lakay, half Chinese. Malamang. Mukhang Filipino-Chinese mahilig din sa tsaka big bike. mahilig big bike. Nagra-ride. Tsaka 2 ang baril Ayan. Tinatanggi pa nga niya kaya lang nag-positive sa gunpowder. At mukhang yung baril na ginamit nagtuma dun sa ginamit dun sa victim na si Aniceto Mateo. Ang tanong dito Lakay, ano ang motibo? Ayun mukhang git-gitan lang naman yata. Talagang ganun talaga. Nagkataon lang din na... Kaya wag masyadong mainitin ang ulo, ha? Ayan, grabe no, Lakay. Kagabi may nasa... Meron ka din na-encounter? Hindi, na-witness ko lang. Na-witness mo? Nagkaka-traffic dyan sa may harapan ng Heritage, sa halos corner ng EDSA extension sa Ross Boulevard. Abay, 2 puting kotse, ha? Abay, nagkaka-traffic. Ba't nagkaka-traffic? Ayun, mukhang buwaba yung driver ng isang sasakyan sa unahan. Ewan ko lang kung nagkasigan o nagkabanggaan. Sabi ko, dami yata mainit ang ulo. Di yata nakikinig ng balita ang mga ito. Pero alam mo Lakay, marami ang sabihin natin mga epal sa kalsada. Yung ikaw ay maayos ka lang nagmamaneho, biglang may sisingit sa'yo. Ako nga Lakay, personal na encounter ko ng isang araw. Talagang yung sumisignal ka na pero talagang i-insist niya, gigit-giting ka talaga. Talagang Lakay kung hindi sabi siguro, kung hindi ka defensive driver, wala na. Ayan, kaya ikaw, high blood ka pa naman, ha? Hindi Lakay, mabait ako. Ayan, makal lang. High blood lang ako magsalita. Makalma ka lang. Pero makalma lang. Lagi kong iniisip, hindi, may pamilya ako. Ayan, tsaka isipin mo na lang na, maging consider ka,
siguro nagmamadali to, ihing-ihi na ito. Alam mo, lakay ko, minsan, siguro tayo na to. Sorry po. Baka may nag-breakfast. Ayan, kasama na rin yan. Ayan, Di ba yung iba, pero yung iba lakay halata mong nagpa-power trip sila. Kasi traffic na, pero yung takbo niya, kaliwa kanan. O kaya dalawa lang yan either naihi, na-jejebs, o kaya malilit na sa meeting. Samantala, patay na pala yung si Ivana Trump? Oo, lakay. Baka anak according yun. sa ating research, siya ay namatay 2 years ago. 2 years sino ago. yung Ivanka? Ito, si Ivanka ay anak nila. Ayun. Mukhang si Ivanka yan, lakay. Kumuha kay Pia Alexandra Bello ang summa cum laude ng Fordham University. Kasi si Ivanka Lakay ay former advisor to the President ng United States. According sa ating research. Yun naman pala, good morning sa mga taga-NBI. Abay, mukhang wala pang sigurado kung sino ang papalit kay outgoing Director De Lemos na magre-retire na next week. Birthday daw niya next week sabi na ating bubit. Kaya si Yusek Vida, hindi pa sigurado, Ayan. Although na mahabol si bossing Dong Fadulyon at si mga nag-ambisyon. Pero sabi nga nila, sana insider. Ayan, sana tagaloob. Metro Manila ngayon. Alamin natin ang mga latest na pangyayari sa Metro Manila ngayon sa report ni Yuel Reyes. Yuel, good morning. Good morning, Lakay. Sister L, mabibili hanggang mamayang alas 4 ng hapon ang mga murang agricultural products sa Kadiwa Center. Yan ay sa multipurpose hall ng Bureau of Plant Industry sa San Andres, sa Malate, Maynila. Tampok ang mga murang prutas at gulay isda, gayon din ang poultry products, maging ang bigas, pero nagkakaubusan na. Bukas ang Kadiwa Center hanggang mamayang alas 4 ng hapon at muling bubuksan bukas, Mayo at 31. Samantala, ilang barangay naman sa Malabon ang makakaranas ng water service interruption bunsod ng maintenance works ng Maynilad. Batay sa abiso, mula ito alas 11 ng gabi mamaya hanggang alas 4 ng madaling araw sa mga barangay ng Baritan, Bayan-Bayanan, Concepcion, Dampalit, Flores at Hulong, Dagat. Samantala, aabot naman sa higit 20,000 mag-aaral ang magsisipagtapos sa mga pampublikong paaralan sa Muntinlupa. Kabilang dito ang 7,616 elementary students, 4,919 sa junior high, halos 7,000 sa senior high school at 1,369 sa alternative learning system. Samantala, sumiklab naman ang sunog sa isang residential area sa Road 1 ng Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City. Pasado alas 9 ng umaga kanina nang iakyat sa unang alarma at ngayon under control na. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Yuel Reyes, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Yuel Reyes! Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oktubre 6, 1953, unang sumahimpapawid dito sa DZRH. Nagkamit na ng di mabilang na gawad karangalan at ng Oktubre taong 2002, ipinagkaloob naman ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang Lifetime Achievement Award kay Tia Deli. Ang kasaysayan sa mga liham kay Tia Deli. Itong inyong Tia Deli. Tia Deli, ako po ay hingi ng tulong.
payo. Ayan, dahil na naguguluhan si Sister L. Bakit sa akin napunta? Pero alam mo, Lakay, kapag ka naririnig ko yan, bumabalik ako dun sa sobrang uhuhugin pa ako. Oo, nasa probinsya, yan dyan sa Bicol, sa Albay. Dahil nakikinig talaga kami ng radyo, Lakay. Laking DZRH ako. Ayan, tsaka yung gabi ng lagihimay. Ayoko yan, Lakay. Pagka yan na, ay ako'y tatalokbong na ng kumot. Panakot sa ay mga bata. Pag ayaw mo pa matulog, di pa lalakasan ng radyo. Oy, happy birthday do kay Ace Berhel. Ayan, sino Ace Berhel ito, ha? Yan ba si Ace Berhel, di ba? Artista Ace yun. Berhel, artist. Yun yata yung sa Pacquiao duet. Ito ba yung gumawa ng aking jingle? Yan. Hindi, si yung chubby itong si Ace Berhel. Yung isa si ayun, si Roy de la Cruz yung gumawa ng aking jingle, political jingle, Sister L. May nagtanong nga, Lakay, ikaw ba daw ay tatakbo ulit? Tatakbo po ulit. Iniisip ko kung tuloy pa ako mag-mayor ng Star City dahil challenge ako ni Mayor Rica Forte. Si Giselle Wen. Giselle Rica. Kamukha ni Alice Go, Go on. Lakay, may pagkahawig eh. Oy, ingat sa mga scammer, ha? Abay, marami pa nakatanggap ng scam yung may package ka daw, may parcel ka daw sa post office. Ayan, huwag kayong magpapaniwala dyan pagka wala naman kayo inaasa ang pakete, ha? Scam po yan, baka mamaya madali kayo, mabiktima. Huwag kayong magpapaniwala sa mga kung ano-ano. Ace Berhel, happy birthday, pare koy. Ayan, binabati ka ni Roy de la Cruz. Nakaibatiin natin jingle. Si Attorney Pilaes. Ayan, Attorney, good morning. Sabi niya, ingat daw ako sa mga git-gita na ganyan. Aba, ingat na ingat ako sa mga ganyan, Attorney. May style lang si Sister L ngayon na kuyang Vladimir Putin na Amir. Style niya pagka ginigit-git siyang kayo, binubog sa yung bintana. Tapos, lalabas na ng balikat. Hindi, lalabas yung balikat tapos kikinan tapos sabi, chup-chup. Lakay, hindi ko ginagawa yan. Sabi mo, yan ang pampakalma mo sa mga, abusado sa kalsada. Natatawanan ako doon. Chup-chup. Kuhol. At, naka talaga, ingat-ingat po mga kaibigan. Ingat, tsaka chill-chill lang po sa mga, marami nakikinig sa atin, Lakay, na mga driver, mga bus driver, grab driver, taxi driver. Nako, chill-chill lang po tayo. Maski e-truck driver, minsan grabe kayo magpatakbo dito sa may MOA, ha? Ay, Lakay, may-ari sila ng daan. Ingat-ingat kayo mga kuya, ha? Ingat-ingat po, tsaka chill-chill lang, huwag masyadong nagmamadali. Makakarating din po tayo sa paroroonan. Baka po mamaya mapunta po kayo sa... Baka magay kayo kay Gerard Yu at kay Rolito Go. Ayan, alam si Rolito Go, ha? Hindi ko na siya maalala. Hindi mo na inabutan yun, eh. Ayan, ito rin, nakagitgitan sa traffic na isang estudyante ng Lasal. Binaril yung estudyante ng Lasal. Ayan, si Rolito Go nakulong ng Muntinlupa na matagal. Businessman, pero nung nasa Monte, nagnegosyo pa rin. Ayan. Ano yung negosyo? Nagpapautang, 5-6. Pero nakalabas na ba si Rolito Go? Nakalabas na, ha? At ayan, nakabuhan natin palatuntunan ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister L po, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Hi sa mama ko, Mama Yoli. Love you, ma. Lagi yan nakatutok sa atin, Lakay. Habang nagbabantay ng kanyang tindahan. Good morning sa mga taga Grand Lands. Kuyang Dado Milagrito at most merciful Ariel T. Kayanan. Operation Tulong Miss May Binauhan, Wonder Woman. Susunod na. Bye-bye.